Pilipinas. Sa kasalukuyan sa mga isyong binibigyan ng pansin at solusyon ng ating pamahalaan ay ang pagpapabuti sa kalagayan ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Isang usaping lalong uminit dahil sa kinasangkutang issue ng isa nating kababayang OFW sa Indonesia. Nito lamang nakaraang linggo ay itinakda ang pagbintay sa Pilipinang si Mary Jane Veloso at sa 8 pang convicted drug traffickers sa bansang Indonesia. Ngunit sa kabutihang palad ay nagbunga ang sama-samang panalangin ng sambayanan matapos masuspinde ang pag-firing squad kay Veloso. Ang naging papel ng pamahalaan sa pagkakaantala sa execution ni Mary Jane Veloso mula sa Indonesian Firing Squad? At ano nga bang mga proteksyon ang naibibigay sa mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa? Yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po si Cathy San Gabriel kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng paghimay sa isyong ito dito lamang sa Workers' Protection, a PTV Special Forum. Taon-taon, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong pinipiling makipagsapalaran sa ibang bansa sa pagnanais na magkaroon ng magandang buhay. Ayon sa tala ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA, may mahigit sa 9 hanggang 12 milyon na ang bilang ng mga overseas Filipino worker. Katumbas nito ang 11% ng kabuoang populasyon ng Pilipinas. Tinuturing na may malaking ambag sa paglago ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang remittances. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin ang kinakaharap na problema ng mga OFW gaya ng illegal recruitment, pang-aabuso at maging ang issue sa drug trafficking. Nito nga lang nakaraang linggo, ibinaba na ang sentensyang kamatayan sa isang Pinay OFW na si Mary Jane Veloso dahil sa drug smuggling noong 2010 sa bansang Indonesia. Ngunit naudlot ito nang sumuko sa mga otoridad ang ni Mary Jane, kaya't muling isa sa ilalim ang naturang kaso sa investigasyon. Sa pangyayaring ito, paano nga ba masisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng bawat OFW? At ano-ano nga ba ang mga tulong at suportang ibinibigay ng ating gobyerno sa kinikilalang mga bagong bayani? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa Workers' Protection, a PTV Special Forum. Magandang gabi Pilipinas. Mainit po at napakahalaga ang isyong tatalakayin natin ngayong gabi. Workers' Protection, partikular na yung mga manggagawa pong Pilipino sa ibang bansa. Paano nga ba napapangalagaan ang mga karapatan at kaligtasan ng mga OFW? Sasagutin po natin yan maya-maya lamang. Tama ka dyan, Cathy, no? Kasama pagtutuunan natin ng pansin at ihimayin natin ay yung kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. At ang pinaka-importante, iba ang batas sa atin at iba rin ang batas na ipinatutupad sa ibang bansa. Siyempre, Kirby, kasama niyan ay pag-uusapan natin ang isyung kinakaharap ng ating kababayan na si Mary Jane Veloso sa Indonesia. Ano nga ba ang mga bagay na nakatulong para pansamantala, kailangan malinaw po sa atin yan, ano? Pansamantalang maisalba yung kanyang buhay mula sa execution. Siya po ay isa pa rin pong death row. Hindi pa po siya talaga ligtas sa parusang pangkamatayan. Alright, I'm sure siguro magiging interesante ang usaping ito, kaya ipakilala natin yung ating mga bisita sa ating studio. Unahin ko na po, isa pong overseas Filipino worker, si Miss Eva Tolentino. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi po. Kasama rin po natin mula po sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, si Attorney Judy Razon.
Magandang gabi sa inyo, Cathy and Kirby, at sa lahat po ng tagapanood ng ating programa ngayong gabi, gayon din po sa mga iuhin ng programa. Alright, dito naman po sa aking kanan, makakasama naman po natin si Administrator Attorney Hans Kakdak mula naman po sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, Kirby and Cathy, at sa inyong mga tagapanood, yung studio audience, as well as fellow panelists. Magandang gabi din po. At siya po ang Commissioner ng Bureau of Immigration, Commissioner Siegfried Mison. Magandang gabi, Kat, Kirby, at sa buong Pilipinas na nanonood ng inyong special forum na tinatawag Workers Protection. Okay, hanggang malaman natin, ano bang latest tungkol sa ating kababayan na si Mary Jane Veloso, si Attorney Razon? Ano po ang latest mula sa DFA? Okay, so alam naman po natin no, na sabi na rin kanina na nagkaroon po ng stay of execution. At yun po ang pinakamahalaga siguro na dapat pagtuunan natin ng pansin ngayon. Yung sama-samang effort ng ating pamahalaan para mangyari yung stay of execution. Opo, ma'am, gusto ko lamang po linawin, no? Kasi po nabanggit po sa mga pahayagan at sa mga ulat na rin po sa mga TV at radyo, yung pagkakaligtas po Mary Jane Veloso ay dahil po ba sa appeal ng pamahalaan? Tama ka dyan, Kirby. Actually, ito yung ating tinrabaho hanggang sa araw na yon ng petsa kung kailan mangyayari ang execution. So, tama na sinasabi natin na itong apela ng ating pamahalaan para sa pagstay ng execution ay isang legal, ay gumamit ng legal at diplomatikong pamamaraan. So, sinabi natin sa pamahalaan ng Indonesia na mahalaga ang testimonya ni Mary para sa isang kaso na ngayon ay umuusad dito sa Pilipinas. Attorney, meron na po ba tayong ideya na ibinigay ang pamahalaan ng Indonesia kung hanggang kailan po itong reprieve na ito, itong stay of execution? Yan, maganda yung mga tanong ninyo, Cathy. Dahil sa itong testimonya ni Mary Jane ay para dito sa isang kaso sa Pilipinas, ang sabi sa atin ng Indonesian government, nasa sa proseso, nakabase ang ating ang durasyon ng itong execution. Meaning to say that they also recognize the legal process that will be entailed here in the Philippines, knowing that that is exactly what is needed, the testimony of Mary Jane para sa kaso sa Pilipinas. Does this mean po na makakauwi si Mary Jane? Wala po tayong napapag-usapang ganyan because sabi nga rin ninyo kanina, this is just a stay of execution. Si Mary Jane po ay hindi napapawalang sala, nabigyan lamang siya ng stay of execution. Okay, kaya gusto kong tanongin si Eva Tolentino. Ma'am, bilang isang OFW po, pwede po bang pakikwento nyo sa amin, gaano po ba kahirap ang magtrabaho sa ibang bansa? Para ho sa Go ahead, ma'am. Para ho sa aming pamilya, mahirap po talaga ang mawalay sa mag-anak. Sa case naman namin, buong pamilya naman kaming nasa Alcobar. So, hindi namin ramdam ang hirap ng pakiramdam dahil almost complete kami. Also, my granddaughter. Also, my son, he is also studying there in the Philippine School in Alcobar. So, sa iba, siguro case to case. Pero ma'am, paano nyo po na-adapt yung environment? For the first time, may culture shock. Culture shock in a way na nakakatakot lumapit sa mga Arabo, nakakatakot humarap sa mukha nila, parang ganon. Kaya parang uneasy, kasi nasa ibang bansa nasa ibang bansa na alam nating napakahigpit at maraming restriction na hindi dapat gawin. Pero hindi, Kirby, lahat ng ating mga kababayang OFW ay kasing palad ni Miss Eva na nadala yung kanyang buong pamilya sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Tanungin po natin si Administrator Kakdak, gaano po kahalaga sa ating ekonomiya ang ambag ng ating mga OFW? Well,
sinasabi nila, unang-una in terms of yung remittances ay umakyat na ng mga 24 billion, roughly around 9% of our gross domestic product. Yun ang sa halagang pera, no? Pero syempre, meron niyang katumbas na priceless value ng pangingibang bayan in terms of yung development ng isang pamilya. Pagpapaaral ng mga bata, pagkakaroon ng sapat na mga accommodation, kanilang tirahan, comfortable living such that na pwede silang mamuhay bilang useful citizen dito sa ating bansa. At syempre, katulad ng pamilya ni Ms. Eva ay even in other countries kung saan mapalad silang nakakasama ng kanilang mahal sa buhay na OFW. So it's the remittances and of course yung development ng isang pamilya para umunlad ang estado ng isang pamilya. Okay. Ako naman, Cathy, may katanungan kay Commissioner Mison. Sir, tulad po nung nasabi ko kanina, ang bawat bansa po ay may iba-iba pong batas. At tulad na lamang po sa ating bansa, sir, gaano po tayo kahigpit, especially hindi lamang po sa turista, yung mga nagtatrabaho rin po na taga-ibang bansa dito po sa ating bansa? Mula nung sumama po ako dito sa kawaniyan ng Pandarayuhan, tayo po ay napakahigpit na. Na-recognize po yung efforts natin ng US State Department, ng mga konsulado ng Pilipinas sa ibang bansa, na kahit paano hinigpitan natin yung pagsisiyasat at pag-allow ng mga Pilipino na lumalabas sa ating bansa. Hindi tulad nung dati na talagang tayo po ay known to be as the #1 source country of traffic victims. So dahil sa mga ginawa ng Interagency Council Against Trafficking, kami po ay nagpapatupad po sa ating mga paliparan. So sa Bureau of Immigration, ang aming talagang mandato is to prevent and detect human trafficking cases sa ating mga paliparan. Commissioner Mison, kasi po yung si Mary Jane po ay isang classic case po ng human trafficking. Ano po ba talaga yung human trafficking? Kasi si Mary Jane, alam niya na mangingibang bansa siya, meron siyang passport, hindi naman siya ipinuslet. Ano po ba talaga yung definition ng human trafficking? With or without consent, kung ang tao po ay tinransfer, tinanggap for the purpose of exploitation. Yung exploitation mo is a big word. It can either be a forced labor, can be sexual exploitation, and yung pag-transfer po sa kanya o pag-transport, even if kahit local lang, from Tarlac to Pampanga or Tarlac to Zamboanga, hindi na kailangan lumabas ng bansa. If it is coupled with deceit, deception, coercion, that is human trafficking. Sir Hans Kaklak from the POA. Sir, yung Mary Jane Veloso, dinala po muna siya sa Malaysia eh. So, under yung pagkalabas niya po ng ating bansa from going to Malaysia, ay doon lamang po sinabi na hindi po siya pwedeng magtrabaho doon at pinag-antay siya bago po siya makalipad going to Indonesia. Ano po ang concern ng especially po ng POEA with this? Na kaya po ba nating i-handle yung case sakali pong yung mga job offer na gano'n bigla na lang pong kinakancel? Well, yung kaso ni Mary Jane ay recruited siya illegally. Ibig sabihin, ayon sa batas, pag nag-recruit ka ng tao nang walang lisensya sa POEA, galing sa POEA, ito ay krimen ng illegal recruitment. At sabi nga ni Commission, ito rin ay human trafficking kung merong exploitation, abuse through forms of deceit, etc. at may pag-transport ng tao. So, human trafficking and illegal recruitment. Kaya't wala tayong record nung pagpunta ni Mary Jane sa Malaysia, although previous OFW siya sa Dubai noong 2009. Pero hindi siya tumagal doon. Mga ilang buwan lang siya sa Dubai, bumalik. Documented siya doon as a domestic worker, bumalik. Dahil meron siyang claim na hindi niya nagustuhan yung sitwasyon ng kanyang, doon sa kanyang amo, kaya't umuwi siya. Pero yun, hindi nagtagal, pagdating niya, nakilala na niya yung kanyang alleged recruiter, itong si Christine Serio. At sinabing meron siyang direct hiring, quote-unquote, arrangement, may employer doon sa Malaysia, kaya't kailangan ng pumunta ni Mary Jane doon.
At isa pang pain o pakagat ni Christine Serio ay no visa required. Kasi as you know, visa-free arrangement tayo within the ASEAN countries katulad ng Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore. Pero nalinlang si Mary Jane kasi yung no visa o visa-free arrangement is only for tourists. Yung 14-day window na pagiging turista doon. Pagka magtatrabaho ka doon, kailangan mo ng work visa o work permit. Kaya doon siya nalinlang, nalito siya doon. Akala niya yung no visa ay pwedeng magtrabaho kahit walang work visa. Alright. Pero yung pala, pang turista lang yun. Yun, paano nga ba malalaman ng ating mga kababayan kung ang isang recruiter ay legal o hindi? At ano yung mga prosesong pinagdaraanan? Oo, at saka mas maganda mahimay din natin kung ano nga ba yung mga mahigpit na batas na ipinatutupad sa ibang bansa. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang inyong PTV Special Forum. Nagbabalik po ang inyong PTV Special Forum patungkol po sa proteksyon na ibinibigay sa mga Pilipinong manggagawa, partikular na po yung mga nasa ibang bansa. Kanina, Kirby, bago tayo nag-gap, gusto nating malaman mula kay Peter Kakdak, paano nga ba nalalaman kung ano yung mga legal at illegal na mga recruiter? Yes, hindi lang, yung legal na recruiter ay yun yung lisensyado ng POEA. Ibig sabihin, nasa talaan ng POEA. Paano malalaman kung nasa talaan ng POEA? Maraming sources of information. Una, merong mga offices ang POEA in all major Philippine cities, from Tuguegarao to Cebu to Zamboanga. Tapos, pwedeng i-check doon. Meron kaming website, www.poea.gov.ph, kung saan i-type dun sa search engine yung pangalan nung nagsasabing siya ay lisensyado at dun malalaman. Meron kaming smartphone application, downloadable through Google Play and the App Store. Pwede rin i-check doon, may search engine din doon. Meron kaming hotlines, 722-1144, 722-1155. So, maraming kaparaanan kung paano ma-check. Pero sa ngayon, sa panahon ngayon na Kat and Kirby, ay hindi lang sapat na lisensyado yung recruiter. Dapat pati yung foreign employer na linalapit ng recruiter ay rehistrado rin sa POEA. Kasi so, meron din meron din kami niyan. Kasi posibleng lisensyado pero wala naman siyang accredited foreign employer na nakalista sa POEA. So, pwede rin yan i-check sa POEA through the processes, yung mga offices na nabanggit ko kanina. So, yun ang basic steps to know. Marami naman palang paraan no? Oo, tsaka talagang pwede pa may online, may application, may smartphone application. So walang problema, madaling maka-access sa mga ayon siya ng pamahalaan. Kati merong mga inihandang katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Unahin ko na si Maris Gadiana from Lyceum University. Go ahead, your question. Stand up. Good evening po. Gusto ko lang pong malaman kung may natatanggap po bang financial support ang mga pamilya ng mga OFW na parusahan ng kamatayan? Yung support ay nasa programa nung DFA, yung embahada on-site. Meron silang Assistance to Nationals Fund. Maybe si attorney can elaborate. Yes. At kung nasa OWA, kung miyembro ng OWA, ay meron ding, on top of the basic support ng DFA, ay meron ding support yung Overseas Workers Welfare Administration. Okay, may lalagdag yata si attorney. Okay. Gaya ng nasabi ni Administrator Kakdak, meron tayong tinatawag na Assistance to Nationals Fund. So dito natin kinukuha yung mga pondo natin para magbigyan ng kaukulang tulong yung mga kababayan natin na nangangailangan. At pagkatapos nun, yun nga, dinedetermina natin kasi yung iba nga, sinabi natin dokumentado sila ng mga workers, ay dapat sana na membro sila ng OWA. So, kalakip nun ang tulungan natin with OWA para mabigyan
kaukulang tulong. Attorney Razon, I think she was asking about the families. Kasi po syempre habang nakakulong po yung ating kababayan, wala po silang naipapadala sa kanilang mga pamilya. Meron po tayong binibigay na assistance sa kanila kagaya ng pagdalaw sa abroad. So, sinasagot po ng Department of Foreign Affairs ang kanilang mga biyahe, gayon din po ang paglagi nila doon sa lugar kung saan nandun yung OFW na nakakulong. Meron din po tayong mga ibang pinansyal na pagtulong, hindi po siguro malaki pero nakakatulong po yun sa kanila. Depende po yun sa pangailangan. Medical assistance is also being provided. Alright, maraming salamat po. Next question naman, galing naman kay May Lorraine Madrid from UE Caloocan. May? Good evening po. Tanong ko lang po kay Attorney Hans. Paano po kapag nakapag-apply ka na, natanggap ka na, tapos po, nalaman mo po na illegal pala yung agency na pinag-applyan mo, ano pong habol mo bilang isang applicant? Dalawang bagay yon, ano? Kung halimbawa ay lisensyado yung recruiter pero may ginawang katiwalian, halimbawa nga peke yung na pinipresenta niya o di kaya ay naniningil ng excessive fees na labis yung kanyang sinisingil sa worker, ay pwedeng isumbong sa amin, pwede namin aksyonan, pwede namin suspindihin o kung may sala, o kansidahin ang lisensya ng recruiter. Kung walang lisensya yung recruiter, ay ang kasong kriminal ang kailangan doon. So kailangan dumulog sa amin o anumang miyembro ng Presidential Task Force Against Illegal Recruitment. Ang Bureau of Immigration ay miyembro rin, at ang DOJ ay miyembro rin at So pwedeng dumulog sa mga agencies na yon para mabigyan ng assistance, i-refer sa tamang legal assistance, at tapos dun sa kaso mismo, yung kasong kriminal, merong dung tinatawag na civil aspect nung kasong kriminal. Ibig sabihin, dun pwede maningil ng danyos o anumang kabayaran doon sa pagkakasala ng illegal recruiter. Kung lisensyado yung recruiter sa POEA, pwede ring habulin kung merong kaperahan na nakuha o nakaltas yung licensed recruiter, pwede rin din yun idulog sa POEA para Okay, Attorney, just a follow-up question lamang po. Sakali po doon, bukod po doon sa tinanong ng ating pong estudyante, sakali po naman pagpunta nung natanggap na po siya sa pag-apply sa trabaho, ngayon po, nakaalis na po siya ng bansa, pagbalik niya po, sarado na po ngayon yung kumpanya pong inaplayan niya. Paano po natin kinoconsider yung sakali pong magkaroon ng insidente sa ibang bansa, paano niya po mapupunta at mahahabol po yung mga ganong company? Okay, kung let's say nandun siya sa on-site, abroad, let's say Saudi Arabia, at nagka-problema doon sa employer, meron tayong labor attaché. At ang labor attaché na yan ay Department of Labor and Employment. Assisted din siya ng isang OWA welfare officer who are both under the ambassador on site sa DFA. So pwedeng tumulog doon sa embahada, sa Philippine Overseas Labor Office at idulog yung problema. At pwedeng tumulong yung labor attaché, yung ambassador, yung OWA welfare officer tungkol sa pagsasampa ng kaso. Kasi meron din legal assistance na pwedeng ibigay doon sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Sa Pilipinas, kami rin, meron din kaming legal assistance na pwedeng ibigay kung nakauwi yung OFW o di kaya yung mahal sa buhay ng OFW na nandito. Kami naman, ang gagawin namin, patatawag namin yung recruiter dito sa Pilipinas. In fact, pwedeng habulin yung recruiter dito through the so-called joint and several liability. Ibig sabihin, kung ano man yung kautangan ng employer doon sa OFW, yung halagang yun, pwedeng habulin dito sa Philippine recruiter dito sa Pilipinas para may remedyo rin sa Pilipinas. Commissioner Mison, yung kaso po ni Mary Jane ay nakaalis nga po siya. Wala siyang papers, no? Nakaalis siya po gamit ang tourist. Hindi nga, visa-free nga po eh. Pero paano po na ginagawa ng paraan ng Bureau of Immigration yung mga ganito pong kaso na para dito pa lang po ay masawatan na po yung human trafficking, kagaya po nung nangyari kay Mary Jane na ganyan na hindi naman siya pwedeng hanapan ng papeles kasi nga visa-free yung bansa na pupuntahan. Ito po ano nangyari kay Ms. Veloso. Wala pa po ako sa Bureau of Immigration noon. Opo.
medyo ika nga maluwag ka po tayo nun. Hindi pa po matibay yung guidelines na binigay ng Interagency Council Against Trafficking. Kaya sa ngayon naman, mula noong 2011 hanggang ngayon, nagpapatupad po tayo ng strict departure formalities. Kung kayo po ay isang worker, ang hinahanap lang po namin galing sa POEA, yung ating tinatawag na Overseas Exit Clearance or Employment Clearance. Pag hindi lang po kayo worker, kayo po ay turista, kailangan po namin maging convinced na kayo po ay talagang may kakayahan bilang isang turista sa ibang bansa. How do we convince the immigration officer? Marami po yan eh. Tinitingnan po namin yung totality of the circumstances of the passenger. For instance, kung kayo po ay first-time traveler, tapos sabihin nyo kayo magiging turista, tapos pupunta kayo, let's say, sa Saudi, medyo red flag po yan. Kung kayo po ay, let's say, kababaihan, 25, 40 years old, wala po kayong trabaho sa Pilipinas, pupunta po kayo sa Malaysia o sa Singapore or any other known transit country for trafficking, red flag po uli yan. Pero those are not the only indicators. Marami po yan na nakukuha lang po namin yan during the interview. Kasi doon makikita yung demeanor ng pasahero kung siya ba ay nagtatago ng kanyang katotohanan na ako ay pupunta sa ibang bansa, sa palaran bilang isang manggagawa, pero hindi ako dadaan sa POEA. Kaya ganun po ginagawa po namin. Yung tinatawag namin secondary inspection. Na it takes about 10 to 15 minutes for us to really determine whether this person, this passenger, is a high risk or a potential victim or even an actual victim of human trafficking. Alright, medyo ganun pala kahigpit talaga yung proseso. Kasi ako hindi pa ako nakalabas ng bansa, kaya... Ako hindi pa naman ako tinanong. Okay, balikan ko lang si Miss Eva, Cathy. Ma'am Eva, bukod po dun sa mga nabanggit nyo kanina tungkol po dun sa pagpunta nyo sa ibang bansa, yung pamilya, nung bumalik na po kayo ng Pilipinas, ano po yung mga mga aral pong inyong natutunan nung nandun pa po kayo? At ano po yung mas napili nyong bansang mag-stay kayo dito po ba sa atin o mas doon po? Siyempre po, mas masarap talaga sarili nating bansa. Pero as of now, nandun pa rin kami hanggang ngayon. Sa mga nung apo, anak, doon na rin nag-aaral yung isa kong anak. Mas masarap pa rin dito sa ating bansa kung sapat ang naipon at sapat ang pangkabuhayan na naipon from Saudi. Pero kung in terms of sa pangkabuhayan, hindi ko naman nilalahat, karamihan sa mga OFW bumabalik ng Pilipinas na wala pa rin. Wala silang naipon. Wala silang naipundar. Yung mga ganung kaya based to our experience, gusto pa rin namin dito sa Pilipinas magstay. Siguro in times of retirement ng husband ko, pwede na kami mag-retire dito. Balikan natin yung issue ni Mary Jane, no? So nagkaroon na nga siya ng kaso. Pagdating niya sa Indonesia, nakita yung droga. Ano pong assistance ang binibigay sa mga ganong klase, Attorney Razon? Okay. Unang-una sa lahat, matapos nating makuha yung tinatawag na notification ng arrest, bine-verify pa rin natin yung information na yan. Tinatawagan natin ng Ministry of Foreign Affairs or kung sino man na siyang nagpadala sa atin ng notification. And once we verify that, we send our embassy people or consulate people para bumisita at makausap mismo yung akusado na Pilipino, malaman kung anong kondisyon niya at kung meron ba siyang mga kahilingan na gustong iparating sa ating mga kapamilya sa Pilipinas. So, yan ang unang-unang step na ginagawa natin. And then, pagdating doon sa legal na proseso, sinisigurado natin na merong, dahil nasa ibang bansa, 'di ba? Kailangan merong translator or na
sasagot or tutulong sa kanya sa proseso, gayon din ang mga abogado. Attorney, ito po bang notification na to, automatic po ba ito sa mga ahensya ng iba't ibang bansa na ipinapadala talaga sa embahada ng Pilipinas? Yan po ay ma-expect natin dun sa mga signatory sa Consular Convention. Pero gayon pa man, ang ating embahada ay yun ang unang-unang ginagawa natin pagdating natin sa abroad. Nakikipag-usap tayo kaagad sa Ministry of Foreign Affairs para maiparating natin sa kanila kung nangailangan natin, lalo na para sa proteksyon ng ating mga Filipino nationals na nandoon. At isa sa ine-emphasize natin, every time we speak with the ministries, ay yung kailangan nating notifikasyon para matugunan natin yung mga Pilipino na ganito ang nangyayari, na dedetain, na aresto. Kasi po ang aligasyon po ng pamilya ni Mary Jane ay kung kailan po siya nasintensyahan ng pagkamatay, tsaka lang daw po siya binigyan ng legal assistance at ng interpreter. Yan po ay nasagot na natin ng ilang beses. In fact, it's already out in our timeline. At ang sagot po natin dyan ay sa umpisa pa lang po ay naibigay natin ang kaukulang tulong para sa kaso ni Mary Jane. Opo. Ma'am, gusto ko rin pong malaman, bukod po dun sa case ni Mary Jane, marami po tayo nakalain sa death row po, lalo na po sa mga ibang bansa. Ano po yung mga pangunahing tulong po, aside po dun sa legal assistance po na binibigay po natin, at paano po natin sila inahandle, lalo po't madami, for example? Okay. Siguro magandang pag-usapan din yung setup ng opisina ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. So, dito sa opisina na to na nakapal Department of Foreign Affairs, meron po tayong mga desk officers na siyang nag-handle ng bawat bansa. So, kunwari, ang kaso ay nasa Middle East, particularly sa Saudi Arabia, meron po tayong case officer na nag-handle dyan, dito sa DFA. At siya po ay nakikipag-coordinate dun sa tinatawag na Assistance to National Section ng ating embahada o konsulado sa abroad. So, sila po ang nag-uugnayan para malaman at masundan ang mga developments sa isang kaso. Marami pong kaso, totoo yan. We have about 92 right now. Iba-iba po kasi ang pangangailangan ng bawat kaso. Yes. Katulad po sa Middle East, particular sa Saudi Arabia. Ang isa pong death penalty case ay merong tinatawag na blood money. So, hindi po natin pwedeng hanapin ang pagsagot sa blood money sa isang kaso na kunwari ay nasa Malaysia or nasa Indonesia or nasa China. Dahil dun sa mga bansa pong yun, wala pong blood money na tinatawag. But roughly, kung wala pong blood money to consider, how much do we spend on each Filipino na may kaso po? Okay. Tayo po sa regulasyon natin ay may limitasyon talaga. But then, hindi po tayo nalilimitahan doon dahil ang pangunahing objective po natin ay makatulong. So, kung ano po ang pangangailangan o binigay na quotation sa atin para sa legal defense ay tinutugunan po natin. Okay. Okay. Balikan ko lang, Cathy, yung ating mga bisitang estudyante. May mga karagdagan pa silang katanungan. Si Maricel Miclad from Clay de San Lorenzo. May katanungan, Maricel? Hello po. Good evening po. PFA po. Gaano po katotoo na may kakulangan po sa pondo yung pagkuha po ng legal assistance ng mga OFWs na detainees po na nasa death row? Medyo kailangan siguro i-elaborate yung question. But then, hindi po natin pwedeng sabihin na may kakulangan because sinabi na nga po natin na meron tayong tinatawag na Legal Assistance Fund. And as long as there is a recommendation from the embassy na ganito po ang kailangan para sa serbisyong legal ng isang OFW, kinukonsidera po yan ng Department of Foreign Affairs. Sapat po ba ang pondo ng DFA para sa legal assistance? Because the House is now asking for $500 million more. Okay. Yan po ay syempre depende sa dami ng kasong mai-encounter natin. But so far, sa mga nakaraang taon naman, sufficient at nakakatugon tayo. So, yun din ang ating pakiusap sa ating mga kababayan na
pag nasa abroad sila, sumunod tayo sa batas. Kasi yan po yung magdudulot ng problema sa atin. At syempre po, bawat taon, limitado ang ating budget. Kung depende po sa paglaki ng problema, depende rin po yun sa pagtugon. But so far, we have sufficient funding and we have been helping out our Filipino kababayans abroad. Okay, sorry, sabi ko $500 million. 500 million pesos. Pesos pala. Oo, pesos. Malaki-laki yun. Malaki yung dollars. Okay, next question galing naman kay Ross Bomasa from the Lyceum of the Philippines. Magandang hapon po. May tanong po ko sa POEA. Ay, sorry po. Kunyari po, isa po akong OFW, tapos nagtatrabaho po ako sa Saudi Arabia, tapos pinabalik po ako sa Pilipinas dahil ho sa... Tanong ko lang po kung may ibibigay po bang suporta yung pamahalaan sa akin, gayon din ho sa pamilya ko. So, ma-assist po ba nila ako na makahanap po ng panibagong trabaho po ba dito? Gandang tanong yan kasi last year, the Department of Labor, Secretary Baldos, launched yung tinatawag na Assist Well program. Yung Dole Assist Well stands for yung serbisyo na binibigay ng Dole sa mga returning OFWs, lalo na yung mga tinatawag na OFWs in crisis situations. Yung Well stands for the package of assistance, no? Components. So W means welfare assistance. So yung OWA nagbibigay noon, halimbawa pagdating arrival pa lang sa airport, may airport assistance, may accommodation, halfway houses or accommodation na binibigay, transport pa uwi until sa place ng inuuwian, until sa probinsya kung yun man ang uuwian. Tapos, yung E is employment. Yun yung tanong mo. Ibig sabihin, merong mga employment options or portals na tinatawag na pine-present ang Department of Labor, either local, syempre preferado natin local, and then overseas, kung gusto pa man din mag-overseas ng returning worker. To give you an example, yung mga Libya returnees, yung galing sa Libya, 63 doon ang nabigyan na ng trabaho palabas ng bansa kasi yun ang kanilang option. Okay. Yung isang L is livelihood. So kung hindi man employment, ay binibigyan ng package of livelihood assistance, parang seed capital, para magtayo ng maliit na business na sana ay lumago, no, kung talagang pagsikapan. And then yung last L sa well is legal assistance. In case may sumbong reklamo doon sa employer o sa we provide a lawyer for legal assistance. Okay, ano-ano pa nga bang mga proteksyon ang ibinibigay ng ating pamahalaan sa ating mga kababayang nangingibang bansa para magtrabaho? Alright, dyan lamang po kayo dahil kami po ay magbabalik. Magpapatuloy po ang inyong PTV Special Forum. Kahit meron akong katanungan para kay Commissioner Mison. Sir, kanina po nabanggit natin yung mahigpit na interview na security po dun sa mga kababayan po natin nalalabas going sa ibang bansa. Sakali po, sir, na ma-determine po natin na yung isa pong tao or ating pong kababayan ay biktima po ng illegal recruitment o kahit ano po ng exploitation, ano po ang unang ginagawa nating hakbang? Depende po yan sa assessment namin, no? Minsan kasi alam namin na or mararamdaman namin na ito po ay may connection sa isang sindikato na pwede namin siyang gawing witness. We refer that person to either the NBI or the DOJ for further investigation. Kasama namin sa mga partner agencies sa iya. Yung iba naman, pag alam namin na medyo talaga na-dinline itong taong ito, hindi namin alam kung sino yung nag-dinline sa kanya, we refer that person to the Department of Social Welfare. Depende po yan sa ahensya na kung sino at ano yung nakatalaga sa airport. Kung sa Manila, kumpleto po tayo dyan ng mga member agencies, no? Yung sa Clark, sa Cebu, hindi po lahat kasi visible. Although nandun po yung NBI, nandun yung DOJ, yung ibang ahensya po natin not physically present sa ibang airports natin. How about po yung papasok naman ng ating bansa? Yan po yung tinanong ni Kirby, yung palabas. Ano po yung human trafficking papasok ng bansa? Paano po natin na-determine? Ganon din, pagdating sa ating immigration counter, our immigration officers are trained to really ask the right questions, and then tinitingnan naman yung kanilang travel history, kung saan ba nanggaling itong taong ito. Kung first-time traveler, delikado again, and then we refer to secondary inspection para mas matagal yung kanyang interview. At doon namin malalaman na ito ba ay talagang turista sa Pilipinas
o ito ay magiging biktima ng trafficking, meron tayong nakukuha rito ng mga mangilan-ngilan na Chinese national na talagang admittedly, they are victims of human trafficking because they thought na ganito ang kanilang magiging trabaho, or they were employed in a not so good employment agency. Pero kadalasan po ay mga Pilipino palabas po ano? Ay, opo. Kasi yun nga po, tayo po ay talagang source country po of human trafficking victims. Okay. Attorney Katdag, sir, gusto ko lamang pong malaman, aside po dun sa mga nabanggit nyo na mga legal assistance at financial support po sa atin pong mga kababayan, OFW, yung mga umuwi po sa ating bansa, ano pa po ba yung mga karapatan at saka po yung mga kahalaga po sa isang ekonomiya ang pagkakaroon po ng mga OFW? Well, yun nga, no? Yung in terms of yung remittances that they bring in, yung socio-economic development ng kanilang mga pamilya at mga communities, and then pati na rin yung bansa, no? Yung ating national economy. Ang remittances, hindi lang naman kailangan sa halagang pera, no? Pwede ring technical forms of remittance. Pag nauwi dito yung OFW, pwede siya magtayo ng business batay doon sa natutunan niyang skills abroad, no? First, yung mga karapatan, ano? Siguro sa larangan nung pag-iiwas sa illegal recruitment. Babanggitin ko na rin yung mga basic na kailangan malaman ng mga kababayan natin. Katulad nung pag-deal sa licensed recruiter at registered foreign employer. Basic din na bago pa man umalis ng bansa, dapat merong pirmadong kontrata with a specific employer in a host country. Number 1. Number 2, dapat may work visa or work permit from the government of the host country. So from the employer, kontrata, from the host work visa or permit, and from the Philippine side, Philippine government, yung OEC na binanggit ni Commison, yung Overseas Employment Certificate from the POEA. Na ibig sabihin, process ka ng POEA at recruited ka ng licensed recruiter and a registered foreign employer. At siguro panghuling masasabi ko dun sa fees. Generally, kapag naningil ka agad ng fees o pagka may siningil na fees na wala pang employment na sinisecure, yan po ay illegal. Yan po ay malaking indikasyon ng illegal recruitment. Kung meron mang lisensyadong recruiter, ang placement fees ay dapat, ang ceiling lang nun ay 1 month salary. Pero dapat may sapat na resibong ibinibigay ng BIR authorized yung resibo. At kung domestic worker o seafarer o papunta sa US, Canada, UK, Ireland, Norway, Netherlands, hindi po dapat singilin ng placement fees. Alright. Yun po. Maraming mga regulasyon, ano? Pero siguro kung merong katanungan yung ating mga kababayan, maari silang dumulog sa POEA dun sa mga nabanggit kanina ni Administrator. Ang reputasyon ng Pilipino, no, pagdating sa pangingibang bansa, sinasabi nga isa sa mga best worker sa buong mundo. Kaya nga na-create din yung POEA dahil alam po natin na in demand ang ating mga kababayan. Pero umaasa pa rin tayo, Kirby, na sana darating ang panahon na hindi na kailangan mangibang bansa ng ating mga kababayan para makahanap ng hanap buhay. Totoo, hindi na kailangan magsakripisyo para lang iwanan ng pamilya at para mangibang bansa para lamang sa ilang taon. And with that, hinga na po natin ng kanilang mga huling mensahe, ang ating mga panauhin. Unahin po natin si Ma'am Eva Tolentino, isang OFW. Huling mensahe po sa ating manunood. Ang mensahe ko ho sa ating topic ngayon, ang kailangan sa mga nagtatrabaho sa abroad, hindi lang sa Saudi Arabia, ang kailangan ho natin ay mag-ipon, pag malasakitan ng naiiwan dito sa Pilipinas, ang pinadadalang remittances ng asawa. Hindi kailangang gastos dito, gastos doon. The keyword is saving first before expenses. O yun. Okay, maraming salamat po. Huling mensahe naman ni Attorney Judy Razon, Principal Assistant Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng DFA. Salamat po. Ang Department of Foreign Affairs po ay nandirito para siguraduhin po na
ang welfare ng ating mga kababayan na nasa abroad ay poproteksyonan. Ang tangi po nating panawagan sa ating mga kababayan na gustong magtrabaho sa ibang lagi po tayong susunod sa mga batas ng bansa kung saan tayo nandoon upang maiwasan po yung mga problema. Hindi po natin dapat gawing pananggalang na ang pamahalaan ay tutugon at lagi sa ating mga problema dahil po kailangan din na sa atin nag-uumpisa yung proteksyon sa ating mga sarili. Tandaan po natin yung mga employment policies and regulations na sinabi po ng POEA dahil yan po ang ating magiging gabay para magkaroon tayo ng maayos na buhay sa abroad. Maraming pong salamat. Okay, huli mensahe po mula kay Administrator Hans Kakdak ng POEA. Okay, ang atin pong mantra sa POEA ay maging matalino at huwag magpaloko. Siguro kung may dadagdag ko pa yung mga tips na sinabi ko kanina, kung dadagdagan ko man, ay yung pong mga licensed recruiters ay dapat sa tanggapan o opisina lang nila nagre-recruit. Kaya yung mga house-to-house recruitment sa food court, sa restaurant, etc., malamang sa malamang yan po ay illegal. Kasi dapat nga lang sila sa office mag-recruit. Okay, so ang huling mensahe ko po ay siguraduhin ang recruiter, rehistrado ang foreign employer ayon sa talaan ng POEA at tandaan po, dapat may kontrata, employment contract, dapat may work visa or work permit, at dapat may POEA overseas exit clearance or certificate bago po umalis ng bansa. So, mabuhay po tayong lahat, mag-ingat po tayong lahat. Alright, at huling mensahe rin po ni Commissioner Sigfred Mison, Commissioner po ng Bureau of Immigration. Dito po sa Bureau of Immigration, 24/7 po kaming magtatrabaho upang paglikuran ng ating sambayanan. Isa po kaming ahensya na talagang sa itong problema natin sa human trafficking. Kung kayo po ay gustong magtrabaho sa labas ng bansa, dumaan lang po tayo sa proseso. Ito po ang ating POEA. Kung hindi naman po kayo dadaan sa POEA, ang payo ko lang po sa inyo, huwag na po kayo lumabas sa ating bansa. Kung tutusin, kahit paano masarap pa rin po ang ating Pilipinas kung tutusin dahil it's really more fun in the Philippines. Nasasabi ko po yan dahil ako po ay nagtrabaho din po sa ibang bansa. Hindi po madali, mahirap, nakakalungkot. Gumaganda na po ang ating Pilipinas. Kaya ang pinakamagandang solusyon talaga kung ano man ang meron sa atin dito, ating tanggapin at ating i-appreciate. Yun lang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Sa patuloy na pagtahak ng ating bansa tungong kaunlaran, napakalaking papel po ng ginagampanan ng mga manggagawa naway patuloy pong maibigay sa mga manggagawang Pilipino sa loob at sa labas ng bansa ang kani-kanilang nararapat na mga karapatan at seguridad sa pagtatrabaho. Malaking bagay hindi lamang sa kanyang pamilya, ngunit maging sa mamamayang pansamantalang pagkakaligtas ni Mary Jane mula sa itinakdang pagkabitay. Ito ay tila nagsilbing isang patunay na ang bawat panalangin at panawagan ng isang nagkakaisang sambayanan ay naririnig at tinutugunan ng may kapal. Ako po si Cathy San Gabriel kasama si Kirby Cristobal. Naway nakatulong po ang inyong isang oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Workers' Protection, a PTV Special Forum.